ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:05 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gate sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayawaga Pilipinas, Mayawaga Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa kalibutan sang amon pagserbisyo. Di naman nga bahon sang kalibutan na dapat kami sa katuran, maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa isa naman kidisyon sang pagparagad sang programa Balita, Issue, Kagiban pa. Ano kita karoon sang Martes, Agosto 26, 2025. Mga biyan, hindi na ika-apat kag katapusan ng Martes karong bulan sang Agosto 2025. Sa kinagdamay ko po ninyo tugtog alas 9:55 sa mga aga, ako ang inyo alagad, JP Harbas. Ang atong pagpangalaga mga biyan na batalag sa 585 kHz sa isuan sa inyong radyo, subuman sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Kali sa atong mga suplit pagpanunti all over Western Visayas, province sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, subuman sa atong mga kulturan sa Negros Occidental, maayong aga gid sa inyong tanan. Aban sa aton pagbangalagad, subong iya nga aga, nakip sa aton pag-istoryahan ang tuhon sa mga pagtuwa sa isa ka grupo na ma-digitalize ang pag-transact sa mga pag-book sa mga riders rin sa syudad sang Iloilo. Maging po natin sa lamang madugay ang founder and karon CEO sang Ilo, sa ka-startup company na base sa Ilo. Doon ang ilang isa sa mga produkto amo ang Pasa Hero. Ano bala ang ining Pasa Hero? Paano bala ining makabulig sa pagsiguro na safe ang aton sining nga mga pasahero sa ilang pagsakay sa mga motorcycle riders pero sa syudad sang Iloilo. Ang ina inspirasyon, mga panghangkat, nagsubuman mga plano bilang mga young startups atong hibaloon sa indigid lamang na lugar. Samtang magapatpat magita sa pila ka mga balita lokal kag mga balita nasyonal.
Tip sa atin sining balita nasyonal mga biyan. Ang pag-relieve kay PNP Chief General Nicolas Torre. Sa balita sa DCRB Metro Manila, nagpagawa ng relief orders ang Malacanang kay PNP Chief General Nicolas Torre III sa isa ka sulat na halin kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Inkatas bilang Chief sa Philippine National Police kung PNP si Police General Torre III. Sunod din sa direktiba halin sa opisina sa Presidente. Ibadwa naman si General Torre na siguraduhon ang matauhay kag kompleto na pagsaylo sa tanan nga dokumento kag impormasyon halin sa iyang opisina para sa sunod-sunod kag tayuyon na serbisyo publiko sa PNP. Samtang may ginpalabot ng mga dokumento si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya wala sa mga gindetalye angot sa kaundan sa mga dokumento ginpalabot sa Chief Executive una na nga ginasambit sang alkalde sa mga interview na magasumiti siya sa mga dokumento sa Presidente. May kantanan sa dalagkuan ng anomalya sa mga flood control project. Bahayag mag-serve nga queue ang paglabot sa kung pagpalabot sa importante nga dokumento ni Magalong sa Presidente. Ano man oras ang mahimo nga mahatag ini sa Chief Executive. Ay gantanan sini na mentionar man sa atong Presidente sa inspeksyon sa weekend ang pagiging vocal ni Mayor Magalong sa isyu sa infrastructure anomaly ang nagduso sa iya para hundon ang rock shed project sa Cannon Road sa weekend. Suno sa iya, ito na nga ginpabutyag sa Presidente nga wala sang pulos ang ginubrang nga rock shed kag rock netting project. Nagsulod sa economic sabotage ang mahimo nga atubangon sa mga may kahilabtanan sa nasambit nga anomalya. Samtang opisyal ng ginbaton sa Bureau of Immigration o kung BI ang 30 kabago nga immigration officers matapos nga mag-graduate sa ilang fast-track training sa Intramuros, Manila. So kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang mga bagong opisyal ang importante nga dugang pwersa sa pagpabaskog sa operasyon sa ahensya. Ilabi na sa pagbantay sa mga international ports of entry kag exit sa punsod. Ginatagan punto ni Viado nga responsibilidad sa opisyal nga igapabilin ang safety sa aton nga mga orders kada siguraduhon ang maayos nga serbisyo sa publiko. Ila halos 2 ka bulan nga paghanas ang nakatuon hindi lamang sa teorya kag komunikasyon kundi pati man sa pagpabaskog sa soft skills na kinahanglanon sa frontline services. Ang pagdugang pwersa sa Bureau of Immigration ang kabahin man sa programa sa administrasyon para sa modernisasyon kag professionalization sa mga frontline agencies sa katikang tuyo nga malabot ang mas competent, dependable kag service-driven nga workforce sa gobyerno. Samtang naglabot na sa masobra 8,000 ka pamilya o kung 36,294 ka individual ang apektado sa mga pag-ulan na dala sa bagyong Esan kag habagat. Sunod sa Department of Social Welfare and Development,
Lakip sa mga apektado ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Bicol, Western Visayas, Negros Island Region, Region 12 kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagapabili naman sa duha ka pamilya ang temporaryo nga nagatiner sa mga evacuation center. Samtang sa piyak sini wala untat sa pagparabot sa bulig ng DSWD sa mga apektado sa bagyo, nakit na ang pagparagtag sa mga family food packs. As of August 25, naglabot na sa 2.2 million pesos na balor sa humanitarian assistance ang gimpain sa mga apektado ng LGU. Magluwas na rin nagapabili naman ng yara sa 2.1 billion pesos ang relief resources ni bilang sabat kag pagresponde sa posible mapektuhan sa low pressure area bagyo kag habagat. And speaking of habagat mga biyan kag epekto sang bagyo, pag-check ana kita sa latest update sa lakat sang panahon. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo subong iyang adlaw sang Martes. Kahapon sang hapon sa pila ka mga area diri sa Iloilo, particularly sa syudad kag subuman sa probinsya, ay mga area nga naka-eksperyensya sang pag-ulan. So mga Martes, kabustahon natin mga biyada ang latest update sa lakat sang panahon. Shall we expect sa gasubong ng mga panyempo? Ibalo natin, kaupo natin sa piyak na linya si Sir Ferds Rubin sang DOST Pag-asa. Sir Ferds, good morning. Good morning sa itong mga tagpalamati sa atong latest analysis. Alas 10 kayo na pagkagahon, monitor natin ng LPA, diyan na sa katigatang sang Paracali sa Marines Norte. Sa pang-southwest Luzon, Sir Ferds, ilaga hinay ang atong sining tingog, Sir Ferds. Hello, sir. Yes, sir. Sir, come again, sir. Yes, sir. Sa karon, southwest monsoon nag-aapekto sa western section sa Southern Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kita sa Western Visayas, posible may magalumon kita kalangitan na makadala-lagta ang mga pag-ulan pang liyang loob karon sa hapon ug sa gabiyon. Sa ibang nga parte ng rehiyon naton nga dala sang hangin sa habagat. Kinatutog kasarangan ng hangin na halip sa nabagatan ng atondan ang mga ibabaw sa Western Visayas, sabihin makanay tugtog kasarangan at mga pagbalik sa kabigatan. Ato nga temperatura, 25 to 31 degrees centigrado, adlaw nagabutlak alas 5:40 kainat sa aga, tulog din siya alas 6:03 karon sa hapon. Amo niya itong latest na update, lindiri sa Pag-asa Iloilo, First Rubin, maramagin sa lang. Sir First, you mentioned na may ginabantayan ka mo karon nga low pressure area. Ano ka na po, sir, ang tsansa nga maging isa ini kabagyo? Yes, sir. Sa karoon, medium chance ang posibilidad niya mag-bagyo ini siya, no? Pero muna pa na ilang katilis monitoring aton, kaya papalapitan niya sa landmass or sa kadataan sa Luzon. Kahapon, sir, may mga pag-ulan diri sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Subong nga Martes, sir, shall we expect na may mga pag-ulan sa gihapon? Yes, pasibol nga pa ng mga pag-ulan sa hapon or sa gabihan, sir. Dala sang hangin na bagat. And with that, ang aton sinisor nga reminder sa aton sining mga kauturan, especially sa mga area nga masabi nga ginabaha kag ginaluntaran sang landslide. Padayon nga kung continuous monitoring naton sa mga latest developments ug updates diri sa Pag-asa, maging well-informed sa mga posible nga mga pag-ulan ug weather systems nga ga-apekto sa atong region, ug mag-coordinate sa aton nga mga local disaster risk reduction management offices para sa latest nga mga preparedness measures ug mga updates alin diri sa Pag-asa kag sa iban pa nga mga agencies naton. Alright, Sir Ferds Rubin, madamo giga salamat kag maayong aga. Thank you, sir. Salamat pa yung aga sa tanan. Dahil abot mga biyan, latest update sa lakat sang panahon, upod ang Pag-asa Iloilo with Sir Ferds Rubin sa piyak na linya. So may arat sang low pressure area nga ginabantayan karon ang Pag-asa mga biyan,
kag ini ang may ara sa medium chance na mangin isa ka bagyo. Ug yan sa aton sining pag-asa mga biyan ha, padayon nga mag-monitor, maging mabinantayon, maging alerto kag magsulod sa mga updates kag ginapagawa sa aton sining mga otoridad ang Pag-asa, Local Disaster Risk Reduction and Management Office, the Office of Civil Defense para sa mga panugyan may kangkanan sa pagpanghanda sa sining nga mga kalamidad, ang pagbaha, pagluntad sa landslide, masamig dala sang malawig na pag-ulan. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 na sa aga. Abang padayon karon na unod sa aton sining nga mga balita ang tuhoy sa mga maanomalya nga mga infrastructure project. We all know isa sa mga nagaduso sa investigasyon angon sa sining mga maanomalya nga proyekto ang mga alkalde nga kabayon sang Mayors for Good Governance Incorporated. Karon naton ang bahim sa Iloilo City Government upod ban sa sining grupo nga nagapanawagan sa investigasyon sa mga ginakabig anomalous nga mga infrastructure project si Mayor Raisa Treñas. Para idulong sa aton ang detalye sa balita, kuha natin ang report ni City Hall Booth Reporter Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Jen, good morning. Good morning, Jake. Nagpabutyag sang interes si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga magaupod sa kausa sa Mayors for Good Governance Initiative nga nagahinyo sa mailiid nga pag-usisa at pangimbestiga sa mga flood control projects sa bilog nga pungsod. Ginkumpirma ni Mayor Raisa Treñas nga nagpadala na sila sang sulat nga nagapalabot sang iya intensyon nga mag-join sa sining grupo sa mga alkalde. Ini ang pagpati sang alkalde kag nagasuno sa kausa sang Mayors for Good Governance Initiative ang call for transparency nga tiisagid sa mga ginapangabay sa aton siniya nga gobyerno, no, especially ang aton siniya nga presidente nga nagapangayo gid sang bulig sang mga alkalde kag bisan pa sang publiko paagi sa pag-report sa sumbungan ng Pangulo sa diin nga ginasala ang tanan ng mga complaints dira may kangtanan sa mga maanomalya nga mga flood control project. Si Iloilo City Mayor Raisa Treñas pamatian naton sa iya siniya nga pahayag kung nga gusto nga magpasakop kag mag-join no sa siniya nga movement. We're very happy kay ang part pala ang nag-open up gid kita nagakalabot di sa syudad. Mga membro man sa Mayors of Good Governance ang nag-support sa ating panawagan. Amo na nakita ako mga kinahanglan gid kita mag-join man kay parehas gid ang amon advocacy. Expect your mayors to call other mayors to do the same so that naman yung nationwide na movement sa mga batay. Nga mag-join sa siguro in line man, no? Especially last night as alas 11 chat group kami sa mga League of Cities na mayor. I think same gid ang ilaman nga ginaagyan, no? Gusto gid nila transparency, gusto nila coordination. Kag miskan sa group chat gani naman sa League of Cities, kaya naman to si Mayor Joy, part man na sa Mayors of Good Governance, kagamo gid signify nga gusto sila mag-join. I think nakita gid nila dapat may proper coordination, may transparency, kay para man sa ulihi, para man sa aton nga mga syudad. Mayors ang Nabatian si Iloilo City Mayor Raisa Treñas, no? May kampanan sa iya sining confirmation jeep kag suno sa iya nga sa ila sining chat group kay may mga chat group man mo ang city sa mga alkalde. So dira sila ga inistoryahan ay kag nagapalabot sa mga sentimiento kag suno sa iya ang pag-join sa sining movement sa mga alkalde dako gid ang mabulig para man niya sa Iloilo City nga isa sa mga nauna gid nga mga syudad, no? Sa diin madamo sa mga flood control projects na ang napahuman bisan pa sa termino pa sa una, no, ni anay Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Tidak ko gid ang bulig sini, no, sang pag-join niya kay may sharing of ideas kag sang mga ano man nga mga best practices sa pagpahimo sa mga flood control projects
kag diri nakitaan sa alkalde nga kung mag-join na siya mas damo pagid sang pag-update nga matabo nga makabenepisyo sa aton sini nga mga pumuluyo sa syudad. Kung balikan natin dyan, no, sa tiyempo, sa pag-ulan, atong bagyong embong, ang madamo itong mga pag-ulan, ang Goryo, nalipad ko sa Dante, no? Isagid ini sa mga na-mentional man sa aton sining alkalde, naluyag dyan nga ma-imbestigaran kung ano ka mangin epekto sa mga flood control project diri sa syudad sang Iloilo. Isa man Jeep sa mga ginambal ni Mayor Trinas kapon in relation naman niya sa aton sining Iloilo City District Engineering Office nga ginapanganuhan ni Engineer Pakanan nga ginatun-ana sa karon kung bala ba bawion ang pagdeklara sa persona non grata nga tigin request ang pila ka mga konsyal. So no, kay Mayor Trinas wala man problema, i-review naton kung bawion giban ka kung posible nga mabawi kay sige hindi man ako siniyang nag-issue sang nagligad. Kaga sa bahin naman sa City Engineer's Office naton Jeep, nagpadala na sang kopya sa nagligad ang aton sining district engineer sang banan ng mga proyekto sa aton sining alkalde. So nabaton ini sa aton sining Office of the City Mayor, pero sa part sa aton sining mayor ngati kag sa panawagan sang City Council na hearing nga lain pagid kun mapadala ka listahan kag lain pagid kun tambungan mo na kag i-explain mo personally no sa mga luyag ipamangkot sa mga katapos ang konseho kag mapaathagid nimo no. So kumbaga do hindi lang listahan ang amon ginapangayo kag ginapangabay kundi mas maayo gid nga makaathagan kami kung may mga hindi pa mga klaro no nga palamangkutanon sa bahin sa aton siniyang alkalde kag sa bahin man sa mga konsehal J. Pero si uno kay Mayor Trinas bukas man siya na posible bawion sa tion nga matapos ang ila sini nga evaluation kag pagdoon Jake no sa sini nga proposal sa kay Engineer Pakanan. Ayun. Maraming salamat Jem sa imong balita. Kamo ni madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Dahil labot mabiyang latest update gikan sa Iloilo City Government gidulong sa aton ni Iloilo City Health Beat Reporter Janelle Baclaya. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:20 sa aga. Mag-atong namin sa pila ka parundom sa atong pagbalik. Ato na mangikapod ang founder kag CEO sang INO si Sir Michael Natividad Jr. Digagban pa nga impormasyon aton hibaluon pagkatapos lamang sang pila ka pahamdom. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online at maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon.
Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:30 na sa aga sa sining oras. Kupunan naton sa aton nga Zoom, ang aton nga bisita subong iyang aga, ang founder kag CEO sang Ino, isa ka startup company diri sa Iloilo, si Sir Michael Natividad Jr. Sir Michael, mayong aga kag welcome sa pagpahalagad sa programa Balita Issue kag Iban pa. Sir, good morning. Thank you so much for having me this morning now. And sa mga gapamati man sa Radyo Pilipinas, mayong aga. Ayun. Sir Michael, no, sa mga first time mabatian ang inyo sining company, ang inyong startup company nga Ino, ano bala ang Ino kag ano ang inyong produkto nga Pasa Hero? Ang Ino, nagsugod ini sa isa ka startup marketing agency. So, padayon na mo, nag-ubra kami produkto para naman nga sa komunidad. So, na-inspired kami sang during pandemic nga natabo nga nauna ang mga community riders at nagserbisyo nga mag-deliver pagkaon sa mga panimalay. Even pandemic to, risk go gid nila ilang kalusugan sa health. So, ginobra nila namon nga to the point nga this 2025 nga naging mainit siya nga at the same time gusto man sang city government kag ang government agency i-regulate sila kay illegitimate riders sila kumbaga kolorum kumbaga. So sir, ang inyo sining produkto nga Pasa Hero, bali ano ni siya? Is this a software? Is this a system? Ano ni siya, sir? Ang amo ni produkto nga Pasa Hero, this is a mobile app nga pwede sila kabook gamit ang ilang cellphone. So paagi diri gin pa mas madasig kag mas safe kag sigurado ang pagpangita nila riders kay tungod kina screen na mo ng mga riders accordingly sa standard nga ginanon sang LTO kag LTFRB man. Sa amon man ginagusto man namon i-prevent pa ang mga scam nga gakatabo sa online nga hindi nila mabalaan kung sino na ang mga gapang scam kay kung isipon damo-damo nang nabiktima sang scam. Even mga mga tag 200 pesos lang ginascam pa nila. So medyo dako na siya nga amount para sa iban. So our listeners can imagine, sir, bali ang inyong Pasa Hero is a ride-hailing app, kaangay siya nga angkas, the Maxim or the Grab nga masaming nga ginagamit supong sa aton sining nga mga kulturan. Yes. So similar lang sila but ang amo naman niya ga-support lagi kami sa MSME. Ang amon kay sa amon app sa maka-deliver kami pagkaon, makakuha kami errand service aside sa pag-ride hailing. And sa amon naman nga isa ka service sa amon nga app, dili naman kami ga-support sa mga
MSME like mga karinderya. So, amon plano nga i-enlist pa rin sa amon nga mga na which gahatag kami options para sa komunidad nga kung gusto nila makabarato sa pagkaon, may man kita nga mga karinderya nga i-accredit nga namit man kag matinlo man sila kung when it comes sa pagkaon kag at least in a way affordable gid siya para sa community. Bali, as we speak, Sir Michael, ano na ang mga serbisyo under the Pasahero? Sa amon subong ginaano is may kami angkas, pabakal, kag paligog. So amo ni siya ang tatlo ka serbisyo nga gina-highlight gid namon nga gina-provide namon sa community. Let's focus sa tatlo, Sir, no? Ang angkas, ini ang pagsakay sa motorsiklo lang or nanuhay-tuhay pagid ng mga salakyan? Buong pa lang, sir, motorsiklo pa lang. Pero base gina-consider man namon na in the future siguro mga salakyan. But sa subong gapupos na kami sa motorsiklo. And na-mention mo, sir, ang isa pa ka-serbisyo ang pabakal. Ano naman ang mga produkto nga mahimo nga ma-avail kung mahimo nga maipabakal sa siniya nga Pasahero? So ang pabakal dili na din masulod kung ano ang mga merchants naton nga mga SME kaangay man nga may man kitagyapon nga mga big companies ng mga fast food chains, but may highlight kita sa mga MSME naton kahit karinderya lang i-enlist man namon as part of our partners and other establishment ng mga local ng mga products. Sir Mike, we'll just give a short break sa sining oras, pamatian naton anay ang mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. We do things, make it easy, more simple, and quicker. So the question that we pose today is, how can we fully harness technology's power to close the gaps between those who have more in life and those who have less? How can it help uplift the lives of our people? I must admit, I find new technologies very interesting, but at the rate of development, it also is a bit overwhelming. Learning them takes a little time and a little effort, but we should always consider that time and that effort as an investment from which we gain much more than it costs. For Filipinos, digital technology means shorter queues, faster transactions. It means ease in paying bills, renewing licenses, and accessing government services. It also means that our farmers can register their products online. Teachers can access digital tools. Entrepreneurs can sell to larger markets. In other words, technology allows more opportunities to reach every Filipino. Digital technology in the country has grown by leaps and bounds since the pandemic. And in the face of this crisis, the Filipinos' ingenuity and innovation allowed us to harness digital wallets, online stores, and e-marketing to keep the wheels of our economy alive. Many of you present here are part of that process and were instrumental in this digital shift. More than half of our payment transactions in 2024 were made digitally. The advancement in financial technologies made paying bills and sending remittances safer and less burdensome. Last year alone, our digital economy was valued at 2.25 trillion peso sector, as a 2.25 trillion peso sector. That is equivalent to 8.5% of our gross domestic product. It also created 11.3 million jobs. Now, this is a good development, but there is much room for growth. We see the greater need to tap the endless possibilities of a truly digital Philippines. We are determined to seize that growth. We are investing in the National Fiber Backbone, or NFB, and once completed by 2028, the NFB will span the archipelago, giving 17 million Filipinos faster and more reliable internet access. We are also completing our Philippine identification system to provide every citizen
with a trusted digital national ID. This will make, in fintech parlance, KYC, or Know Your Customer, easier, and financial services more accessible to more Filipinos. Aside from these, we are providing internet connections to all schools through the free Wi-Fi for All program, complemented by the Bayanihan SIM project. It will give students and teachers, especially in the remote areas, access to digital tools. But we must also recognize that progress comes with challenges. Any powerful tool cuts both ways. In this digital age, we must become more vigilant against the risks that come with it. Fraudulent schemes and scams are becoming increasingly sophisticated every day. With the aid of artificial intelligence, with digital currencies, and syndicates that know no frontiers. Also, even as artificial intelligence offers breakthroughs, it brings threats of job displacement and the loss of privacy. And this is why we must also strengthen our defenses, manage risks, block malicious attempts before they harm our people. We are implementing the Anti-Financial Account Summary Scamming Act, created an e-commerce bureau as a one-stop shop for complaints and compliance under the Internet Transactions Act, and pursued the Subscriber Identity Module Registration Act to protect consumers in the digital marketplace from fraud, scams, and unsafe transactions. At the same time, we are undertaking measures to reskill and upskill more Filipinos on emerging technologies. They will be trained for jobs in AI, cybersecurity, e-commerce, and creative design. There is also the growing problem of online gambling, which preys on our people's vulnerabilities. We are addressing this through initial measures such as suspending the in-app gambling access in mobile payment apps and websites. This way, we can help protect our citizens and preserve the integrity of our financial system. All of these efforts place technological innovation at the center of our governance. We aim to provide a government where technology is optimized to improve service delivery, efficiency, and transparency. We envision a Philippines where every Filipino can reach their full potential and where new technologies open wider possibilities for all. At this juncture, I would like to thank the leaders, the thinkers, the innovators in this room for creating a future-ready, inclusive, and resilient Philippine financial technology sector. Please continue your work. Make the Philippines a fintech innovation hub and a key voice in shaping the global financial system. Sa bahagi naman ng pamahalaan, titiyakin natin na maitatayo ang mga infrastruktura at mapalakas ang mga polisiya upang makasabay ang ating bansa sa bilis ng pagbabago ng mundo. Because the connected nation that we dream of will only come online if we all choose to build it, brick by brick, gigabyte by gigabyte. Thank you very much. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Mr. President. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Nabatian mga biyan ang mensahe sa Presidente Marcos ka iya sining pag-highlight mga biyan sa crucial role sa Global Economic Partnership sa pagpabaskog sa resilience, digital leadership kag inclusive growth. Kadungan sa iya sining pag-upod sa opening sang Manila Tech Summit 2025 nga nagapadayon karon sa Bonifacio Global City sa Taguig City subong adlaw sa Martes, Agosto 26. Tamaan na ka importante ang digital technology sa aton sini pang adlaw-adlaw nga transaksyon. Ang time ligid kay aton sini nga bisita sa mga aga may ara sa ginaubra karon nga mga serbisyo ang programa para pasandugon man ang community experience or riding experience sa aton sini nga mga
pasahero kag sa tanan nga mga bisita kag presidente sang syudad sang Iloilo. Pagduwat naton sa aton sini nga pagpalagad si Sir Michael Natividad Jr. ang founder kag CEO sang Ino. Sir, nag-mention kay ina mayara kamo sang tatlo ka serbisyo ang angkas, pabakal kag palihog. Na isurahan na naton kay ina ang tuhoy sa angkas kag pabakal. As to palihog naman, ano naman ang mahimo nga ipalihog sa mga Ilonggo? Sa palihog naman, amo naman sa ang do errand service, no? Kung may pa-deliver ka nga produkto nga ginabigya mo sa imo customer, pwede gid. Kag even documents na kinala mo ipadala sa opisina, kung diin ka man sa Iloilo, pwede man. So, isa ini ang palihog nga kaserbisyo pagid nga dako gid mabulig sa mga especially sa mga online selling nga mga MSME, no. So at least hindi sila mabusligan sa logistics nila. Sir, balikan na nato ng timeline sa inyo sa mga activities, no. Saan ugin nagsugod ang tukod ninyo sa sining nga pasahero kag saan o ini porma nga ginbuksan sa publiko? Nagsugod ini sang 2023 ginplano namon sa amuning do medyo bago lang na lift ang quarantine, ang restriction ng pandemic. So nagsugod, nag-discussion kami sa team namon. Kag actually hindi pa siya available sa publiko subong. So ga-testing pa kami kung diin kami nga lugar magasugod. Kag muna paagi man dira gina-storya man namon ng mga LGU sang taga Banwa o taga province kung willing bala na mag adapt sila sang local product na ride-hailing service. So with this nga mga last quarter sang 2025 o 2026 na maging available na siya sa publiko. Pero subong lang kami na sa pilot testing namon. Limited lang gid ng mga tao na pwede namon i-invite na magamit sang app. I see. So currently, sir, we are just testing the waters pa kung mag-click ini siya kag suportahan man sa mga local government units. Pero sa sining pilot testing o kung sa aton sining initial run, may mga nakagamit na o kung ano na kadamo ang nakagamit sini? Super medyo gamay pa lang, sir, no? Mga around pulo pa lang ka mga customers na ginpang top namon, but medyo hindi naman kami magpalabot pa nga 50 ka customer kay kita minimal lang dito namon, but at least ma-test the waters man lang namon nga kung ano abla ang feedback nila sa paggamit sang amon nga app. But considering, sir, that this is a new application or a new service provider sa aton sining nga mga kauturan diri sa Iloilo, ano kita, sir, ka-optimistic nga pagbatunon kaga pagatangkilikon ini sa mga Ilonggo? Kung sa kung sa suporta with riders man kag sa mga komunidad, no, I think okay man kag mabaton man nila, anyway, but it takes time lang na makakilala pa nila ang amon nga produkto. Hindi man namon nakadagdag. Medyo may nakasanayan man, but amat-amat lang. Dalayawon ang inyo sining katuyuan sa pag-ubra sang sining pasahero, and we look forward gid nga madamo ang magasuportan. Time will come, no, nga ang ining Ilonggo base nga pasahero ang pagkilalahon kag paggamiton sa aton sining mga riding community diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Na-mention mo kayo na, sir, no, you are currently coordinating sa mga local government unit. Bali, hindi lang ini siya limitado sa syudad sang Iloilo ang pagpatuman ninyo sa pasahero. Oo, hindi lang siya limitado. Ang amon nga gina-target usually, we empowers or we need to empower bala ang mga even tricycle drivers pwede, no? Pero ang gina-target namon mga
motorcycle lang as of now. Pero we're leaning into that, at least in a way. For example, we sent an invitation to Guimaras for a proposal na for their tourism as well, na makabulig man kay dito we notice man nga is anabudlayan man ang mga turista makakuha diyon sang masakyan nila dayon. So diha man na part na gina-consider man naman na ang mga taga dito i-empowered naman nagaman sila naman access kung in kaso nga dayon gid man kung open man sila. So it's open man. Madamo sa aton nga kabarangayan sa probinsya, sir, ang nagagamit sa motorsiklo bilang ilang main mode of transportation. Sa idalom sa sining inyong pasahero, maybe na-identify niyo ba, sir, kung as to what extent, kung ano kalayo ng mga barangay ang mahimo nga malabot sa sining programa? Sa subong pa lang, sir, ang na-notice ko man lang sa community riders, no? Nag-exist na ini sa Tarpabara, Pabia, Uton, Iloilo. So far, dira pa lang ang mga community riders nga nag-exist, no? Pero sa mga provinces nga nito, hindi man tama kadamo. Pero as to that mentioned municipalities like Santa Barbara, Pabia, San Miguel, Uton, no? Ang mga malapit diri sa syudad sa Iloilo, ang mga kabarangayan, sir, nga mga suludlon kaya nga malabot kag maserbisyuhan at iyon nga magmadinalagon ang ining pasahero. Kaya gid, no? So to a certain landmark lang, no, sa isa ka customer, so kaya gid na mag-deliver or kung nag-provide servisyo to the point of kondensya. Ayun. Sir, na-mention mo kaina the term kami, no, sa pag-develop sa sining pasahero. Maybe sinong kaupod mo diri, sir, sa pag-come up sa sining dalayawon nga proyekto? Sa mga upod ko, si John Paul Damasco, isa ka CTO namon, Niel, COO namon, kag si Rai Braza, isa ka head of design sa UI UX naman. I see. Bali, sir, what's the common denominator sa inyo mga estudyante bala kamo or alumni sa isa ka bulutuan? Ako isa ko ka alumni sa isa ka eskwelahan, pero nagsugod man ako sang akon nga negosyo after 5 years na nag-aobra ako sa corporate setup, no. I see. Tapos kilala kami sa online. So we share a common thing lang na we want to make an impact sa komunidad. Ang ini nga mga na-mention mo, sir, nga kaupdanan sa inyo sining nga Team for Pasahero, mga Ilonggo man ini sila and kasubong kamo sang edad. Medyo magulang pa sila sa ako kay medyo bataon pa ko eh. So, pero Ilonggo sila. Pero they are also young Ilonggos. Or mga mga 40s na. Mga nag-edad sila around siguro mga 30 plus lang. Ayun. Lang. Ang bataon pa sa gyapon. Therefore, if you don't mind me asking, pila ng edad ni Sir Mike? 25. Oh, 25. You're a fresh grad pa, sir, sa Iloilo Science and Technology University. Actually, I graduated last 2022. Sa I see. So, ini after naginya sa mga pag-eskwela mo sa ESATU ang pag-develop sa siniyang nga pasahero. Sir, let's talk further sa ginalauman nato ng impact. Maybe ano ang naghatag sa imo inspirasyon sa baylo nga magtukod ya sa imo sining negosyo ang iban abi they create a business para awayon ang mga MSMEs pero ang imong proyekto The Pasahero intends to help sa aton sining mga micro, small and medium enterprises. Maybe ano ang reason, ano ang hugot ni Sir Mike Natividad sa sining proyekto? Isa ka mga rason nga do gusto nang buligan ng MSME tungod kumbaga
medyo dako nga porsyento nga mga negosyante alin sa MSME. So, kung I think nasa 95 or more percentage sa Iloilo nga number of SMEs nga mga negosyante diri sa Iloilo, no? Base sa data man last time nga kung natandaan ko kin-share man sa isa ka news man kag based on that naman nakita namin medyo struggle din sila ang mga MSME, especially sa kalbanan ang sa digitalization bala. So isa man ka advocate namon ang do i-empowerment sa namon sa digitalization, introduction kung ano ang mga bago, kung ano makapahapos ang ilang pagnegosyo. Ayun. Sir Mike, isa sa tuyuan man sa aton sining o sa inyo sining grupo ang pagsigurado mati safe ang aton sining mga commuters sa pagsakay kapag abot sa mga serbisyo o sa aton sining mga riders under pasahero. Ano ba na ang mga tikang nyo naman to situit nga mga maayo ang imahe sa sining mga pasahero riders? Siguro ginaubra namon internally namo sa amon, gigaubra kami sa mga guidelines, test mga kailangan nila pasaron bilang isa ka rider bago sila makahatag serbisyo. So in accordance man sa standard sa LTO kag LTFRB when it comes sa safety sang isa ka pasahero kag driver man. Dire ginauna gid namon nga promote gid sa amon nga produkto ang safety first. Ayun. And isa sa mga hindi ta ma-deny sir no nga isa sa mga gina-consider gid perme sa mga Ilonggo sa pag-avail ng serbisyo ang presyo o kunang rates ang serbisyo. May we know, shall we expect an affordable rates ang mga plete, pamasahe, and at the same time, ang bayad sa mga rider naton under pasahero? Yes, affordable siya. Mostly, ang rate nga, unofficial rate naman nga gina-discussionan, base man ini sa existing mga community riders kung tapila ila support. So, gina-work around dito namon kag gina-discuss namon kung ano pwede namon ma-consider as the most affordable rate bala na hindi man si rider bala nga lugi sa pagbayad sa pamasahe. I see. Ayun. So, technically, ang katuyuan yun ninyo, sir, nung mga legalize ang ginakabig illegitimate na to nga riders. Kasi right now, wala pa sila sa mga prangkisa or wala pa sila sa legal identity sa aton sining LTO and LTFRB. Yes. Abo ginang mga target. Also, para makabulig man kami sa LGU nga not to regularize, but to help them track lang number of riders for them to have the data bala nga maninigilig ka damo nga mga riders nga kailangan nila i-anan man buligan kumbaga. Sir Mike, gustuhin ko ba nga magpalawig pa kang maghatag sa dugang nga pamangkot? Unfortunately, wala nagkikita sa oras na bilis sa aton sining nga pagpanagad siguro no sa mga masunod nga edisyon payo sa inyong sining nga formal launching makaupod liwat na munamon para ipaalinton sa aton sining nga mga kulturan ang tuhoy sa inyong sining nga serbisyo. Lastly, Sir Mike, ang imo sining nga mensahe sa aton sining nga mga tagpalamati sa Ilonggo community kag sa riding community diri sa Iloilo. Sa mga kapamatidag, sa mga taga Iloilo, no? So, I hope ang suporta nyo for pasahero aragid kay para manis sa komunidad. And at least para safety yung transaction kag wala na sa bugos nga mga transaction kag illegitimate. Kag safety ka mo, kag may dito mga line with pasahero nga makareklamo dito po sa inyong experience.
Ayun. Madamo nga salamat Sir Mike Natividad for sharing it ang inyo sininga istorya at the same time dalayawon nga proyekto para sa ating mga micro, small and medium enterprises, riding community kag sa Ilonggo Masa. For your works and words para sa bayan, Sir Michael Natividad Jr., founder and CEO of Ino, madamo gid nga salamat kag padayon. Thank you so much. There you have it mga biyan. Natividad, ang atong sininga abyan gikan sa Ino, isa ka startup company sa din isa sa ilang mga produkto ang Pasa Hero nga may serbisyong angkas, pabakal, kag palihog. We look forward gid sa kadalagan sa sininga startup community o kung sa startup company titiya na batian sa kainan ang inspirasyon nila, ang katuyuan nila nga magbulig sa mga MSMEs sa atong sining mga riders nga gustuhon man nga magbulig serbisyo sa atong sining mga riding community at the same time ang maghatag sa kontribusyon sa ekonomiya sang aton nga nasyon. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:59 sa aga. Wala kita sa oras kinabilin sa aton sining pagpalagad. Diri na gila ang kontubatong edisyon sa mga adlaw sa Martes, Agosto 26, tuig 2025. Mga biyan, madamo nga salamat sa tanan nga nag-upod sa aton sining pagpalagad on air and online. Sa mga nagapamati sa aton, pinagi sa aton Facebook Live, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you so much. Happy listening sa kanday Sir Sherwin Marco Rea kay Tita Mary Ann Arcanio Villanueva. Same time, same station, basket daw, ulot danay kita sa aton sining pagpangalagan. Ako lagi lamang inyo nang alagad, JP Herbas, sa ngalan sa akong mga katuwang technical, Rochelle Jones Otero sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa